Gagawa ako ng low-carb chocolate, to cocoa powder, Nestle cream, and kami ko nung na-try. So, mix and match na yung nangyari. So, magluluto tayo Korean curry. Curry in mild. like ganyan. It's good. Okay na to. Hi guys! Welcome back to another vlog for today's video! O diba? After Boracay, ngayon lang ulit tayo magvo-vlog. Ang galing! Pero anyways, I'll try to vlog lang ng mga a week. Paano ko sasabihin yun? A week of our life. Yeah. Kasi wala tayong ganap. Ang hirap mag-content na kailangan laging may ganap. So, ipapakita natin yung totoong nangyayari sa bahay ni Kuya. Charis. So, ayun. And mostly, I'm thinking of, siguro i-compile ko sa buong linggo. Mostly kung ano yung mga niluluto ko. Kasi hindi naman po tayo pumapasok ng trabaho, umaalis ng bahay. Dito lang po tayo sa bahay nag-work. And ang pinakaganap ko na is ang mga niluluto ko. So, I want to share that with you guys. And now is gagawa ako ng low-carb chocolate kasi yun yung favorite ng boyfriend ko na ginagawa ko sa kanya dahil nga we're practicing a low-carb diet. So, sobrang dali lang nito guys. Papakita ko sa inyo yung mga ginagamit namin. Is ito, cocoa powder, butter, which is kukunin ko lang sa ref. Nagpakuha nga ng butter, please. Tapos, Nestle cream, and then nuts. Meron tayong hazelnut and almond slice. Pero pwede kayong gumamit ng any preferred nuts nyo. Kabisado ko na kasi itong recipe na to and ginagamit ko lang siya. I mean, enough lang para dito sa molder na to. Itong molder na to, sobrang useful niya. In fairness. Daling gumawa ng chocolate. So, nabili ko to sa Shopee. So, 24 pieces na siya. And itong batch na ginagawa ko usually is enough lang siya para sa isang batch. So, ayun. Ayan, saktong-sakto yan. Saktong-sakto 100 grams. And we're just gonna add sugar. Itong sugar pala na gamit namin is stevia. 16 grams. So, kailangan maging 116 to. Ayun, sobra na agad. Hindi ko natatanggalin yun. 119 yung sukat niya. Okay na yan. Side, papakulo tayo ng water. Nakalimutan ko na kung ano yung method ng ganitong pagluto. So, boiling. Tama ba? Ilalagay ko lang dito. I-search ko muna. So, pagka kumukulo na yung tubig, ilalagay lang natin yung extrang bowl dun sa dito. Dyan, ganyan. Patong lang natin siya dyan. Ilalagay natin yung butter, melt it, and then lalagay natin yung cream. Tapos, kailangan nilang mag-heat up. And then, lalagay na natin yung cocoa powder with sugar. And then, that's it. Ganun lang siya kasimple. Then, pwede na natin ilagay ito. We're just gonna put half cup ng butter. So, melt lang natin yan. So, actually, itong recipe na to, last year ko pa siya na-search, or ang dami ko nang tinry na simple recipe of chocolate lang na pwede naming magawa. Since nga, magpa-practice kami ng low-carb diet, ganun. So, para makaiwas sa mga sweets, ganyan. And, ito na yung pinakamadaling recipe na nagustuhan namin yung lasa. Kami ko nung na-try. So, mix and match na yung nangyari. So, ayun. Hindi na kami nagpalit. Ito na yung pinaka-nasarapan kami. And now, melted na yung butter. Ilalagay na natin itong Nestle cream. Actually, pwede kayong gumamit ng heavy cream. Pero ito na yung ginagamit na lang namin. And make sure guys na room temp kasi mag-splash lahat sa inyo yan. Lalagay lang natin tong isang buo. Kung naririnig nyo, sobrang lakas na ng boiling ng water natin. Medyo kailangan lang din natin bilisan kasi pag sobrang na-overcook yung butter, naghihiwalay yung fats niya. So, just a quick mix and then we're ready to add the cocoa powder.
Actually, tapos na kami mag-dinner, kinain namin is buffalo wings. Nagluto ako. Sayang, dapat pala na-vlog ko din yun. But anyways, some other time, some other day. Add ko na yung powders natin, yung cocoa powder. So, ito, okay na siya. Tatanggalin ko na siya sa kumukulong tubig. So, ito na yung chocolate na ginawa ko. And, maglalagay lang ako ng nuts dito na sa mixture. Aside from the nuts na ilalagay ko sa molder mamaya. So, ito na lang almond slice. Ayan, mga ganyan lang karami. Tapos, halo lang natin. Kasi lalagyan pa rin naman natin siya ng nuts pag nasa molder na siya, like on top. Okay. And for my hazelnut, sobrang konti na lang nito kasi third batch na to ng paggawa ng chocolate na ginamit yung hazelnut. So, isa-slice ko lang sila. Medyo expensive nga lang yung hazelnut compared to mga ibang nuts na pwedeng ilagay. Di lahat malalagyan nito dahil nga konti na lang. Halos 8 pieces na lang yata itong i-chop ko. So, bawi na lang tayo in the next life. And ito na yung molder. Gagamitin natin siya. And maglalagay lang tayo ng iilang slice dito. Hindi lahat na malalagyan. And using a teaspoon, magsuscoop lang ako ng nitong chocolate. And ilalagay natin siya dito. Usually, isang teaspoon lang. Isa na lang yung kulang. And simot na simot natin yung bowl. Yan. Lagyan natin siya ng sliced almonds. Tapos na tayo. And guys, ilalagay ko lang siya sa freezer para tumigas sila and they're ready to eat. And hopefully, di ko makalimutan na i-update kayo pag lumamig na sila. Hi guys, it's another day and for today's video is magluluto tayo ng Korean curry. So it's my first time to try na lutuin ito. Actually, bumili lang ako nitong Korean mix na curry in mild. Naghahanap ako, may medium and hard flavor ito, I think, in terms of spiciness. So, yung binibilhan namin dito ng mga Korean foods, mild lang yung available niya. So, ayan. Actually, tira to nung ginamit namin sa kimchi jjigae nung nakaraan. So, binili namin sa supermarket. Ang tawag is beef breakfast. So, ganito yung cut niya. Para siyang samgyup style, pero mas makapal siya rin. Like ganyan. Ganitong cut siya ng beef. So, isi-strips ko lang to. And then, yun yung ilalagay natin sa curry. Korean curry. Tapos na ako i-prep yung mga ingredients, guys. So, gagamit tayo ng potato, onions, and carrots. And then, yung protein of choice nyo, yun nga yung breakfast beef, yung gagamitin ko. And we will just put parang around 800 ml of water. So, ganun lang siya kadali. And based dun sa mga napanood kong video, paghahaluin lang siya, papakuluan. Ganun lang siya kasimple. And first time ko siya itatry, so iti-taste test na lang natin siya mamaya. One more thing guys, how do you think about my setup or like my angle? Kasi limited lang yung space ng kitchen. So, ganun lang siya kababa. And meron pa tong bar dito. So, na-against yung ilaw. So, kailangan ko yung kung ganun. So, comment nyo naman kung okay lang yung ganyang angle or I'll try my best to do something about it. So, yeah.
pala nitong Korean curry or Japanese curry is hindi sila gumagamit ng gata. Like sa Thai curry. Ang bango, kung naaamoy nyo lang. Sana naaamoy nyo. Ang bango niya. Okay na to. May okay na to moment tayo doon. And since ito na yung Korean curry, beef curry natin, ito pair it with something is mag-air fry na lang ako nitong meatballs. Ito, ginawa ko din to, like pinrep ko siya ahead of time. So frozen pa siya. So i-air fry ko na lang. I'm just gonna do 3 pieces. Guys, tingnan nyo yung air fryer namin. Pagbukas mo, hindi na sumusunod yung pinaka pan. Pero hindi pa siya nag-give up totally. So gamit pa rin namin siya. I-air fry lang natin ng ating meatballs. 10 minutes. 200 degrees Celsius for 10 minutes. And then, i-flip ko lang sila mga another 5 to 10 minutes ulit. So, this is our dinner for tonight. Meron tayong meatballs and beef Korean curry. Guys, sabi ko, magte-taste test kami. Nag-invite pa ako ng kasama. Mag-hi ka. Ulit. Actually, hindi pala nagre-record. Nag-try na namin. And masarap siya. Ang sarap ng curry. Like, curry yung lasa. Tsaka, iba, wala siyang gata, pero ang sarap. may iba siyang ano. Friendly, no? Friendly Kahit sa yung lasa Pilipino. niya. Yes, kahit sa Pilipino. Though mahilig talaga kami sa curry. Dahil mga Indian curry talaga. Pero para sa Filipino palate, tingin ko magugustuhan nyo to. Yan. Ang sarap. Let's eat na. So, uupo na kami doon dahil hindi na to taste test. Eating na yung nangyayari dito. So, ayun guys. Thank you for watching. Bye!